Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to is nandito tayo ngayon sa Facebook page ni Models of Manila. Ayan po. Isang masipag at napakabait na TBJ defender. Hindi na ata natutulog to. Kasi nakakasama ko to mga kababayan eh. Nakasama ko ng isang gabi. Kasama yung ibang TBJ defenders. At nagkaroon kami ng konting salo-salo. Dun sa sa Hard Rock Cafe. No? Wala eh. Nagtitipid kasi kami. Kaya dun lang napagkaisahan na kahit papano ay magsama-sama. Dapat nga sa unang plano namin Manila Hotel. O kaya sa Sofitel. Pero nagtitipid eh. Kuripo tong mga to. Kaya doon kami nag-decide sa Hard Rock Cafe. Mapipera naman to mga to. Ewan ko kung bakit nagtitipid. Ayan o, tingnan mo nga si Models of Manila. Ayan o. Yung sombrero, yung tag price nandun pa. Hindi na tinatanggal. Siyempre, ba? Siguro yung sombrero suot niya na yan, mga tag 2,500. 2,500. Siyempre, ba't mo tatanggalin yung tag price eh? 2,500 to each. Ba't ko tatanggalin yung tag price? Tapos yung suot niyang damit Ayan mga kababayan, parehas kami ng nasuot Magaling po yan sa Hard Rock Cafe. Yan po sa Manila. At big time po ito. Napakamahal naman ng t-shirt na to. Grabe. Ano to eh? Alam ko 1,800 to eh. Wala talaga. Pasensya na po kayo. Talagang ito lang nakakayanan namin. Nagtitipid. Sabi ko nga po sa inyo, dapat sa sa 5-star hotel yung yung get together. Kaso yun nga, nagtipid kaya Hard Rock Cafe na lang. So, ito mga kababayan, papakita ko sa inyo yung ilang eksena dun sa sa Hard Rock Cafe. Ito mga kababayan. Yan. Hindi ko na patutugtugin yung audio. Kasi mga kababayan may tugtog eh. Narinig nyo? Pero ang galing ng banda dyan mga kababayan. Yung Lockdown Band. Ayan ay, suki po yan ng TBJ. Kapag meron sila mga events, hindi nawawala yung Lockdown Band na yan. At yan po mga kababayan. Katabi ko dyan si yan. Yung nasa kanan ko, ayan, ito muna. Ayan si Chris Ulo. Meron pong may hepatitis to eh. Naninilaw mga kababayan eh. Naninilaw eh. Yung relo niya, dilaw na dilaw. Tinanong ko nga, magkano yung mo sa relo? Sabi niya, huwag ka maingay, 300,000 lang. Grabe, relo lang 300,000. Grabe talaga to si Chris Bula. Etong si panibago na ng mga reaction, panibagong analyze. At tapos yung nasa kanan ko si Jake Magnus, mga kababayan. Nako, ito, nag-aeroplano pa to para lang makapunta dyan sa Hard Rock Cafe. Alam mo, taga-ibang bansa ito mga kababayan. Nag-aeroplano pa yan para lang makarating dyan. At kinakailangan kasi inabot na kaming mga alas 2 na ata eh. So, kinakailangan niya munang magstay sa Manila Hotel. Doon na siya dumiretso sa Manila Hotel. Tapos nag-overnight. Walang-wala eh. Wala na kasing flight, naubusan na ng flight. Kasi wala na eh, nalasing na dyan sa Hard Rock Cafe. Kaya yun, nagpabook lang sa Manila Hotel. Tapos doon na sila nagstay ng asawa niya. At kinabukasan yun, lumipad na pa Batangas. So yan si Jake Magnus. Tapos ito pa, sino pa ba kasama namin dyan? Ayan si Jay Guevara. Ayan, tapos wala si Tita Missy Tita Missy nandyan eh. Baka nasa CR. Ito. Ayan yung yung banda yung Lockdown Band.
At ay syempre kasama namin si ito si Mark. Si Mark Gamboa, si Models of Manila. So yan mga kababayan yung naganap niyan po sa Hard Rock Cafe at talaga namang enjoy. Alright, so balik na tayo dito sa pag-uusapan natin. Dito sa chismis ni Mark. Ito, pakinggan natin. Hiramin ko muna Mark yung iyong video, maikli lang. Yung tungkol dito sa sa Tape Incorporated. So ito, pag-usapan po natin. It's almost 2 weeks na mula po nung nanalo yung pong TVJ at umuwi yung pong tingnan niya yung yung boses niya, talagang puyat pa to. Puyat, kagigising lang. Yung t-shirt niya, hindi niya nahinuba. Ewan ko kung natulog siya, suot-suot niya yung Hard Rock Cafe na t-shirt. Yan, tapos yung nagising siya, diretso vlog. Hubarin mo ba to? 1.8? Grabe t-shirt. Hinahanap ko nga kung may ginto rito. Tuloy natin. Kung pangalang Itbulaga, di ba? Nag-order yung Marikina na korte na wag nang gamitin ng tape yung pong title na Itbulaga. At itong sa TVJ naman ay kumbaga pati yung IPO sinabihan din na tanggalin na sa records na yung tape. So it was a very very important victory po for TVJ. At yun na nga, nagamit na yung pangalan and ever since nung Sabado na yon, Itbulaga na po yung ginagamit, tuloy-tuloy na. Importante po yung 2 weeks o 15 days. Kasi yun po yung binigay na panahon ng korte, usually, para po mag-file ng apela. Mag-file ng motion for reconsideration o mag-apela sa ibang korte o sa mga higher courts. So, nagtataka lang din po ako, bakit po ano na ba ngayon? Wednesday na So, may 2 araw pa this week. So, siguro hanggang Lunes next week. Ay, bakit po tila walang naririnig about sa pagpa-file po ng apila? Malapit lang mag-January 20. Pero wala inihintay ko mag-post yung pong mga pages po nila para po magbigay ng update o para malaman po kung saan po ba pupunta ito pong kasong ito. Aakyat po ba tayo sa Court of Appeals or ano po bang legal remedy ang gagawin nung nasa kampo ng tape. Pero it seems like na baka hindi na po baka hindi na mag-file ng apela. So I'm not really sure kung ano po yung nasa isip po nila. Baka naman they are waiting again until the last day bago po sila magfa-file ng appeal. Or iniisip pa nila, hindi pa sila makapag-decide kung itutuloy ba o hindi. O syempre po, malaki pong gastos po yan. Yung mga bayad sa abogado and yung pagpa-file, and it would take years to resolve. Napakahaba pong legal battle, gastos, mas nakaka-stress, and of course yung pong pressure coming from TVJ fans, di ba, na gusto sana ay matapos na itong issue na to at maka-move on na at nagpalit na naman sila ng pangalan. Pero anyway, yan nga po, we will see. There are still a few days left bago po natin malalaman kung talaga po bang susuko na, kumbaga move on na ito pong kampo ng tape or hahabol ng apila sa mga higher courts. So we'll have to wait and see, and i-report ko po sa inyo kapag merong bagong update. So thank you very much guys. Mamaya po meron akong lakad, so abangan nyo, nasa labas tayo mamaya. Report ko na lang and pagkwentuhan natin sa live mamaya sa Facebook. Yon! Masipag talaga nito, katatapos pa lang mag-vlog, may lakad na naman. Sana all. So yan mga kababayan, narinig natin yung balita ni Mark Gamboa, Models of Manila. At yun nga, malapit na yung deadline ng pag-apila, pero bakit wala pa? Bakit hindi pa kumikilos itong abogado ng Tape Incorporated? Bakit hindi pa sila nagpa-file ng apila? Baka nga inihintay nila yung last day. Mahilig sila dyan Yung sa last day, napakahilig nila yan. Kung kailan na talagang deadline na yung huling araw, doon sila kumikilos. Siguro siguro talagang style nila. Siguro ayaw nila mapag-usapan.
Kumbaga, kasi pag ngayon pa lang, nag-file na sila, sigurado pag-uusapan na sila. Kung sa last day, meron silang dahilan, if ever na hindi tanggapin ito ng korte, pwede nila sabihin na, nahuli sila ng pagpa-file. Pero sa totoo lang, sumuko na sila. Di ba, pwede yung ganon? Nahuli kami na pag-file eh. Hindi agad kami nakapag-file eh. Dami kasi naming meeting. Busy kasi kami. Kaya hindi kami nakapag-file yun. Hindi na tinanggap ng korte. Wala na kaming habol. Pero ang totoo, talagang plano nila siguro na wag na talaga mag-apila at sumuko na dahil alam naman nila siguro na wala ring mangyayari. Kung wala naman silang bagong ebidensya, wala rin mangyayari. Di ba ganoon naman yon? Kapag ikaw mag-apila ka, papayagan lang yung appeal mo pag meron kang bagong ebidensya. Pero kung yun pa rin ang kwento, walang pagbabago, sa tingin ko, di na yun papansinin ng korte. Kasi yun din naman. Gagastos ka lang, ang laki-laki ng gastos sa abogado. Bali sana kung magaling yung abogado mo. Kung hindi magaling, di sayang lang yung apila, sayang lang yung gastos. Pinayaman mo lang yung abogado mo. Di ba? So, malamang mga kababayan, sabi nga ni Mark Gamboa, sumuko na ba? O sa huling araw sila mag-apila para kung sakali mang hindi tanggapin ng korte na huli, meron silang dahilan. Sabihin nila na late. Di ba? So, ayan na abangan natin. Pero alam mo mga kababayan, kung ako sa Tape Incorporated, wag na lang. Kasi total, sabi nyo naman, marami kayong advertisers eh. Di ba? Mas marami pa nga kayo kaysa sa Itbulaga eh. Di ba? Sabi ng mga mga tulongges na mga taga-suporta, lagi nilang pinagmamalaki dun sa kanilang mga Facebook pages. Ang dami-dami raw. Tapos, etong mga si Pipi. Tapos, sino pa ba? May mga pa sila no? Kumbaga, suspense eh. Si Pipi, babalik na sa tahanang pinakamasaya. Etong sino ba to? Si AP. Babalik na rin sa tahanang pinakamasaya. Umalis na doon sa Itbulaga si AP. Lilipat na dito sa tahanang pinakamasaya. Tapos itong huli si Pipi. Ano kaya susunod na Kasi di ba papapangalan nila TP, tahanang pinakamasaya. Tapos si AP, bumalik na raw sa kanila. Tapos si Pipi. Siguro susunod yung si Bulag, si Bingi. Kasi si Pipi nandiyan na sa kanila eh. So si Bulag, si Bingi, si Pilay. Siguro yun pa yung mga susunod na pupunta sa kanila dito sa TP. So total ganun naman daw, sabi nyo na talagang sinusuportahan kayo. Bakit kukunin nyo pa uli yung Itbulaga? Tigilan nyo na yan. Tigilan nyo na yan. Please lang, maawa kayo sa sarili ninyo. Gagastos lang kayo. Pero kung gusto nyo payamanin pa si Models of Manila dahil marami pang vlog, kapag nag-apila kayo, okay din naman sa amin yon. Para hindi kami maubusan ng content. So ayan mga kababayan, yan ang abangan natin. Kapag di sila nag-apila, ibig sabihin nun sumuko na ang Tape Incorporated at talagang binitawan na ang titulong Itbulaga. Pero kung mabalitaan natin na mag-apila pa rin, okay lang yan, marami tayong content. Ang problema lang doon, magastos para sa tape. Baka yung mga empleyado nyo dyan, mabitin yung sahod. Kasi daming gastos. Si Anjo nga, hindi niya pa nababayaran eh. Grabe pala yun mga kababayan. Halos lumuhod siya magmakaawa para lang makasingil, pero wala. Tindi.
TP, tindi po. Tindi po ng TP. So, yun lang muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila Toys. Sa ibang updates, ingat po tayong lahat. God bless.